So, yung sinasabi exhortation to encourage one another, kayo po ba kulang sa encouragement sa lugar na ito? Kulang pa ba? Anong encouragement ang gusto nyo? Ina-encourage ko kayo patuloy, manatili, humawak sa salita at pangako ng Diyos sa inyong mga buhay. Ina-encourage ko kayo, huwag niyong kaligtaan ang bawat pagtitipon dahil ito ay kakatatag ng inyong pananalig, pananampalataya at pagkakaisa sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. So, hindi na po bago ng pagpaalala, pagpaabot. Sa nangyayaring sitwasyon sa bawat oras panahon, sino po nakaranas ng baha dito nung Friday? Kayo po. Nakaahon naman kayo. So, yun po isang bagay na panay din ng check ko. Ni-message ko si Rosbol, ayos ba kayo dyan? Ano nangyari dyan? So, yun po, may mga kapatiran tayo na watchers or overseers. Tinitingnan natin ang bawat isa kung sila po ba ay lumubog na, o lumangoy na, o nawawalan, o nagugutom, or naghihingalo. Naintindihan niyo po, hingalo, it means, ang sinasabi ngayon ni Pastora, yung spiritual nating mga buhay. Amen? So nakita natin na, ano nangyari sa Albay, sino mga Bicolano dyan? Amen po ba? Di po ba? Sa Libay, sa Cavite, sa bawat lugar kung saan nanalasa si Christine. Naintindihan niyo po ba? Nung nakalipas sa mga linggo, naawa tayo sa Florida. The wrath of God. Sa mayayaman, sa mahirap. But then, this time, tayo pala ay dadaanan din. Naintindihan nyo? Yun po ang isang bagay na hindi naintindihan ng marami. Nagdarating po ang mga pagdilubyo, sitwasyon, bagyo unos sa buhay. But if you are prepared, handa ka lagi sa darating na mga sitwasyon, wala kang dapat ikabahala because you are prepared. Hindi mo na masisi na, hindi namin alam na dadaan yung unos. Hindi namin alam na malakas pala yung hangin. Naintindihan niyo po? Pero kung alam mo ang salita ng Diyos, at alam mo ang nakatala na mangyari, mga bagay dapat mangyari, hold on to God's promise na hindi kanya pabayaan, iwanan o talikdan. Amen. So, sabi ko nga, may isang pamilya doon na yung tatay mayroon lang lumabas lang para titingnan ang nangyari sa labas. Yung tatay lumabas sa kanilang bahay. Pagbalik niya, natabunan na yung bahay. Ilan yun? 4 o 5 yung anak at ang asawa niya. Wala nakasalba. Sabi niya, lumalis sila ako siya, may titingnan lang ako. So, yun po isang bagay, hindi niya akalain na. Yun po ang mga bagay na hindi naunawa ng marami. Why we always speak the truth in this place? To correct, to rebuke, to encourage. Because this is the teaching of the Lord our God to the disciple. We are willing to be corrected. Ang mga matatalino, nais lagi yan magpaayos. Ngunit ang mangmang, wala po yung pagtanggap at takbo ng takbo yan. Hindi alam kung saan patungo. Kaya, ang mga bagay na ito, bakit ko sinasabi sa inyo? The enemy is trying to destroy or distract your faith. Bakit? Dahil pinofocus niya kayo doon sa mga bagay na hindi dapat natin bigyan ng entertainment or pahalaga. Huwag dapat natin i-entertain ang mga alok ng gawa ng kadiliman. Dahil binigay na po sa atin ang liwanag. The salt and the light of this world is those Christians na tumanggap mismo ng salita ng Diyos. Yung mga Kristiyano mismo na willing and able to be corrected at nagbabasa ng salita ng Diyos. Nagbabasa na ba po ba tayo? Kailan huling basa mo? Kailan po ikaw nag-aral ng salita ng Diyos? Ako tumanda na ako sa, lagay natin 40 years.
marami pa rin akong kulang. Marami pa rin akong hindi naunawaan. Kaya patuloy pa rin ako nagsasaliksik din. Naintindihan mo po ba? So isang bagay po na natutunan natin, magkwentuhan muna tayo. Last Monday po ba yun? Nandoon kami sa kulungan sa Cainta. Si Kuya po, nagturo siya sa mga lalaki. Hindi ko alam ano pakiramdam niya, ano nakita niya, ano na-feel niya, ano po yung nadama niya during the time. First time nakapasok ng kulungan eh. Naintindihan niyo po. Si Pastora naman, doon ako dinala sa mga babae. Nakakalungkot na iba doon mga nanay na iniwan ang pamilya dahil po sa ginawa nila ding kasalanan, dahil may batas ang Diyos, may batas ang tao, na hindi pwedeng gumawa ng isang bagay dahil makukulong ka. Naintindihan po ba natin? Nandoon po yung mga mata nila na talagang, mababasa mo, dama mo, bata, matanda, alam ko may mga 18 doon 20. May mga, sabi ko yung isa taga-arenda pa yung isa, Black Tree, ewan ko makakilala nyo yun. Intindihan nyo? Pastora, taga-arenda din po ako. Intindihan nyo po ba? Hindi ko lang inalam. Ayoko mag-marites kasi baka mamaya kumalat pa na nasa kulungan pala. May isa naman taga-Floodway. Kasi narinig niya, sabi ko dyan lang ako sa Greenwoods, nakatira, Cainta eh. Sabi niya, Pastora, taga-anak Pawis. O, ano nangyari sa'yo? Ito nga po, 11 years na po ako dito. Hello? 11 years. Siguro nasa 40s na siya. Sabi ko, ano naman ginawa mong kalukuhan? Ba't ka nakulong? Drugs po, Pastor. Nakita niyo po? Nakamot siya ng ulo niya. Sige, halika. Gusto mo pag-pray? Lumapit. Doon po ako na-amaze sa Lord. Dahil 11 years, may imposible ba kung palayain ng Diyos yon? Kasi, gusto niyo ba makulong? Ayaw. Na wala kang gagalawan, wala kang kikilusan. Si Kuya, nakita niya na mga sardinas eh. Paano sila natutulog? Sino ba nakulong na dati? Meron na ba dyan? Ha? Paano sila nakatutulog? Paano sila nakagalaw? Paano sila di po ba walang kalayaan? Ito sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Bakit? Kayo po mapalad. Mapalad ang bawat isa. Dahil malayang-malaya kayo, na dito kayo, saan man kayo pumunta, mahiga, matulog, kumain. Malaya kayo. Imagine nyo na lang ang sitwasyon nila na wala silang mahigaan. Sardinas. Parang hindi ka pag naghiga sila, wala nang galawan. Yun po ang kakalungkot sa marami. Binigyan na ng oportunidad ng Diyos para malaman ang katotohanan ng Ebanghelyo na ang Diyos po ay pag-ibig, ang Diyos po ay nagpapalaya, ang Diyos po ay nagliligtas, ngunit gusto pa rin bumalik sa lusak para lang po manatili sa kanyang sarili. Again, nasabi ko na ito noon nang bago pa ako dito eh. Ang kalabaw po, umahon, saan gusto lagi magtampisaw? Saan gusto laging manatili? Kalabaw ba tayo? Lagi doon sa putik, mas gusto niya manatili sa lusak. Pero tandaan natin mga kapatid, ang Diyos po natin ay mahabagin, mabuti, mapagmahal na Diyos. Kaya hindi pwede po kayo sabihin, kasi Pastora, wala na tayo reason out. Ang pag-ibig ng Diyos ay sobra-sobra sa bawat isa sa atin. Kaya hindi tayo pwedeng mag-pinpoint, siya kasi. Tingnan mo ngayon ang buhay mo. How your lifestyle in this moment. Kung lumalakad ka na sa katuruan ng Diyos, kung nanatili ka na sa presensya ng Diyos, o nagmimiti ka pa ng mga bagay na mga hindi rin sa Diyos.
Kasi po ang salvation is a gift. Alam natin yan, is a free will. Kung gusto mo manatili, maligtas ka, manatili ka. Ngunit kung gusto mo mga bagay ng sanlibutan, tatalikod ka talaga sa nais ng Diyos. Kaya hindi talaga nagkulang ang Diyos, mga kapatid. Kita nyo? Ano nangyari? Ito reminder po ito. Pag may narinig tayo na hindi mismo nanggaling sa bibig ni pastora, o may narinig tayong haka-haka, magtanong kayo sa involved na tao na narinig nyo. Kasi ang nangyari, si Satan gagamit ng mensahero para siraan ang church. Para siraan ang bawat kapatiran. Na hindi mo nga alam kung ano ba ang punot dulo. Kaya ngayon, saan ang marami? Dahil binulungan lang ng isang bibig. Naghanap ng kakampi, ng simpatiya na mali na naman. Sino sinisisi? Ang namumuno at pamunuan. That is not the truth. Na sinasabi, may mga bagay na narinig. Sabi kasi daw ni pastora, daw. Message me. Tanungin nyo ako, personal pastora, pwede ka ba makausap sandali? Ano nangyari? Bakit? Nakakalungkot. Parang hukbo balahap kayo eh. At titipon-tipon. Naintindihan niyo po ba? Hindi sa Lord yan. May sarili kayong grupo, may sarili silang grupo. Division. Yun po ang gusto ng demonyo sa impyerno na ang mga anak ng Diyos ay magkabahagi para walang kapangyarihan dahil winasak na naman ng kasinungalingan. So I am trying to tell you this. Encourage one another na manatili sa Ebanghelyo, sa salita ng Diyos, sa natutunan natin mismo sa Diyos. Hindi sinabi ng tao, hindi sa kwento ng tao, hindi, dahil ikaw ang mawawalan. May word nga ako nabasa kanina eh. Dito sa Word of God, sabi po rito, which is totoo, at ito rin ang pangangaral ng isang Unang Korinto 15:33. Totoo po, isang man of God dito nagsabi. Pero, 1 Corinthians 15:33. Huwag kayong paluloko. Ang masasamang kasamay nakakasira ng magagandang ugali. Naintindihan niyo po? Ayan o, salita po ng Diyos ito ha. Tuloy natin basa, sige. Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Ang iba sa inyo hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko sa ito upang mapahiya kayo. Ito sa English mo dito, don't be fooled by those who say such things. For bad company corrupts good character. But don't fool yourselves. Don't let yourselves be poisoned by the anti-resurrection lost talk. Bad company ruins good manners. Yun lagi tandaan natin. Kasi yung impartation of life or the character itself. Tingnan mo, ang isang tao ay may sakit. Uso ngayon yung virus or bacteria. Di po ba? Bakit po nagkaroon ng isolation noon yung COVID? Dahil pag ikaw po ano po yun? Nahawa, ano ang ibibigay mo sa iba? Same thing. So anong dapat gawin ang ginawa ng gobyerno natin? I-isolate sila kasi baka dumami pa ang magkakasakit at nangamatay. Same din sa spiritual. Kung ikaw totoo na sa Diyos, at nagmimiti ka papasok sa kariyan ng Diyos. Ito take note. Gusto mo na talaga makilala ang Diyos, maging kasintahan ang Diyos. Hindi mo titingnan yung narinig mo, sinabi mo, ay manggalaw sa paligid mo. Titingnan mo ang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kasi kung kayo titingnan ko, hindi rin ako papasok sa langit. Kasi mga aaway ako. Hello? Pero hindi na ako naturuan ng ganyang ugali. Nabigyan na tayo ng Diyos na liwanag, John 8:12:1. Thank you, Lord. Tingnan nyo, ano po nangyayari?
Kasi sabi doon, ganito, kawawa naman si ganito. Nag-create ka ng mga bagay, na haka-haka, na hindi naman totoo. Kaya yung iba, ganun pala yan dyan. Sinong gawa yan? Si Satan, to destroy one's personality, which that is not a truth. Naintindihan niyo po ba? Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. It's very clear, whoever walks in the light shall not walk in darkness, but in the light of life. Whoever walks in the light shall not walk in darkness. Tapos na tayo sa yugto na yan. Kilala mo na si Jesus eh. Siya yung kaligtasan mo. Siya yung ilaw mo. Siya yung liwanag mo. Bakit pa tayo lumilingon sa kadiliman na bulong ng kaaway? Remember again, may pinapatamaan na naman si Pastora. Wala. Sabi po ng Biblia, ang kaaway natin, we are not fighting flesh and blood. We are fighting high principalities in the air. Yung udyok ng pita, ng laman, ng kasinungalingan na binabaon ng kaaway sa ating puso at kaisipan. Akala natin totoo yung sinabi. Gagamitin niya rin sisidlan, ay wasak. Puno ng sugat sa puso, puno ng hinanakit. Dahil may gusto siya makamtan, sabi sa Santiago. Kaya gumagawa siya ng bagay dahil hindi niya makuha. Gagawa siya ng eksena. So that's the story behind why this person, used by the enemy to destroy even. Sabi nga, even the elect will be deceived. Para hindi ka ma-deceive, go back to the Word. Which is the Word of God Himself is God that cleanse and purify our lives and transform our lives to glorify God. Do you hear that? Amen. Kaya wala na tayong pakialaman. Sabihin nila, ay, kita niyo sakripisyo natin dito. As your mother in the church. Lahat gagawin natin para maparangalan ang Diyos through our lives. Lahat gagawin natin para masunod natin ang kalooban ng Diyos. Think it over. Ba't pa kami bumalik dito? May sweldo ba ako? May nakita ba akong yaman dito? Ang yaman panlangit ang ipinag-iipunan ko. Kaya huwag kayong mag-isip na, bumalik pa kasi si Pastora eh. Kaya nangyayari, pasalamat kayo dahil ang maling katuruan at kaunawaan nagdala ngayon sa inyo ng katatagan at kalaliman ng turo ng Diyos na pakalaga sa bawat isa. Noon, okay lang magsimbaw, hindi. Mag-TikTok or sasayaw-sayaw sa sanlibutan. Ngayon po, natuturuan kayo, ang sanlibutan ay para sa sanlibutan. Ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Amen. Yun po, mahalaga kayo sa Diyos. Lahat kayo, walang exempted dito. Mahalaga kayo sa Diyos. Kaya hindi natin hayaan na ang kaaway ngayon mag-scattered ng kung ano-anong maling salita. Maling-maling kasinungalingan. Hindi po totoo yung lahat na narinig nyo. Ang Diyos po nagre-reveal pa rin. Kala nyo walang alam si Pastora. Sige, kawawa naman. Ako nalungkot na ako, parang ayoko na magsimba. Bakit? Ano ba pinakalat mo? Si Lord, mabait pa rin si Lord, ikakahalat niya rin yung pinadala mong kung anong mensahe doon sa isang kapatiran. Mabait pa rin si Pastor kasi hindi ako marunong mangnugod. Tunayan nyo. Yun. Bakit po encourage ko kayo? Kanya-kanya tayo harap sa last judgment day sa harapan ng Diyos. Wala ka nang kakampi. Wala nang simpatya dito sa harapan ng Diyos. Ikaw at ang Diyos. Hindi si Pastor ang kakampi mo. Kasi Pastora, kaya sumusunod, ayaw rin mapahamak ang kaluluwa. Naintindihan nyo? Kahit asawa ko, anak ko, kamag-anak ko, wala akong magagawa kung siya malalakad sa kadiliman. Whoever walks in the light shall not walk in darkness. Alam mo na ang mali, ang kadiliman, bakit gusto mo pa dyan? At
magkaroon ka pa simpatya dyan. Dapat wala na. Ipanalangin mo ang nagdadala ng hindi mabuting ebanghelyo o mabuting balita na siya po makaunawa na mali ang kanyang ginagawa. Gossip yun eh. Yung isang nga mga ngaral na pakinggan ko kahapon, bago kami natulog ni Sir, iwan ko na ano ko eh. Ang galing. Bakit? Pareho ang heart ng mga nagtuturo dito na ang sabi po niya, go back to the Word! Dahil mga maraming false prophet, maraming maling tagapagturo, maraming nabubuhay sa sinungalingan ng mga nagtuturo. Sabi ko, ngayon wala ako nakarinig dito, direct to the point din siya. Dahil kung hindi sa salita ng Diyos, hindi ka maliwanagan kung hindi ka nagbabasa sa salita ng Diyos. Why? May inihemplo pa siyang man of God. Sige, tanong ko kayo. Thank you. So ano po nangyari? Denial, at ang dami na po nagbibigay ng testigo. Tama po ba? Testigo, hindi pa rin siya, kumbaga sa hindi pa rin niya tinatanggap na mali siya. Akala ko dito lang sa Pilipinas, dahil po more power, position, and wealth. Ngayon na-reveal, mayroon din pala sa Amerika, namatay siya May 2020. Siya po ay isang American Indian Canadian. Ang galing niya mangaral, ang galing niya magturo, apologist pa siya. Naikot niya ng buong mundo sa kanyang evangelization, magaling. Hangang-hanga ang buong mundo sa kanya. Ano po nangyari? Nang siya po namatay, naglitawan ang mga saksi kung paano siya lumakad sa gawa ng pita ng laman. Mayroon siyang massage place. Naintindihan niyo po? Buti na lang nawala na siya sa mundo na marami din siyang naipon na libu-libong tagasunod. Kaya huwag kayo tumingin sa tao, magaling mag-angaral yan, takbo ng takbo yan, nag-evangelize yan. Anong ugali mayroon? Anong buhay mayroon? Kaya huwag kayo magkumpara. Hayaan nyo ang Diyos mag-reveal sa inyo. Kita nyo na bulag pa rin tayo eh. Dito na lang sa lugar natin, sa street natin, marami ngayon nakakarinig na ng ebanghelyo. Marami na ngayon gusto manumbalik sa Diyos. Iba-iba mang church sila. But now this time, they want to be gathered together as one. Dahil gusto nila makakilala din ng Diyos. Pero 30, 20, 10 years sila sa Panginoon, pero marami silang hindi naunawaan dahil hindi sila nagbubukas ng Biblia. Kung ano lang tinuro ng kanilang pastor, amen lang ng amen, pero walang nabago sa kanilang mga pag-ugali, character itself. Why? Ang nagtuturo ba na bago? Ang nangangaral ba na bago? Nagawa na ba talaga ng Diyos ang tagapagturo? Because the impartation of life sa nangangaral na nagtuturo, pareho na rin kung ang nagtuturo mismo dito sa harapan nyo ay hindi pa nagawa at hindi pa nabago ng Diyos. May contamination. Bakit ko sinasabi ito? Ingatan nyo ang buhay nyo. Kayo mismo. You need to prepare yourself for God's kingdom. Wala na kayong sisihin pa. Dahil ang reminder namin lagi, read the Word. Listen to the Word. Put it in application. Hindi lang sinabi ng tao, ay sabi kasi ni ganito. Huwag kayo maniwala sa sabi-sabi. Kasi, sabi ko hindi ko kayo pakaalaman eh. Buhay mo yan eh. Pangaral lang namin na mabuting balita. Ang ebanghelyo, ipakita ang tunay na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Yun po ang turo ng Diyos. Amen po ba? I praise God. Some of us here, hawak ng Diyos ang inyong buhay. It's a matter of choice. If you walk with God,
or you walk alone. Whoever walks in the light. Ang ilaw ay si Jesus. Ang ilaw ay si Kristo. Ang liwanag po ang Diyos na pinaglingkuran natin sa lugar na ito. Bakit magpapulyot pa tayo ng heart and mind natin? Ikaw mismo, lalapit sa Diyos. Kung may nakita ka, may napansin ka, may nagsabi sa'yo, God will reveal to you. At kung marunong ka na manalangin, lagi mo dukutin sa puso mo, Lord, tinatanggal ko sa puso ko ang sama ng loob ko kay pastora. Intindihan niyo po? Tinatanggal ko ang puso kong ito, Lord, na marumi. Balitan mo to ng puso mo. Yun dapat kayo manalangin. Para hindi tayo makontaminate, mapulyot ng mga bagay na negatibo na gawa ng kadiliman. Amen. Sabihin mo lagi, Lord, gusto ko yung puso mo. Lagay mo dito, Lord. Gusto ko yung kaisipan mo, lagay mo dito, Lord. Pinatakwil ko itong bulong na to. Pinawalang saysay ko. Pinawalang bisa ko ito. Hindi ko ito tinatanggap, Lord. Ang kasinungalingan na ito. Nayos ko, ang salita mo, manatili sa puso ko at sa buhay mo. Sa buhay ko. Amen po ba? Kasi ikaw at ang Diyos eh. Between you and the Lord. That's why we have no religion. We have that relationship to the Lord. Amen? Kung reliyon lang, doon na lang tayo sa maraming tao. Paglabas natin, ganun pa rin buhay natin. Walang pagbabago. Doon maraming tao, marami kang makikita. Oh. Amen po ba? Kaya lang, walang transformation of life. Hindi naman kasi tinuturo. Reliyon eh. Doon, sama-sama lang tayo mag-gismos. Alam niyo mag-gismos? Yung parang ganun. Bigay na kayo, bigay. Bukan niyo po. Naintindihan niyo po ba ang sinasabi ko? Dito tinuturo natin ang katotohanan at buong katotohanan para lahat tayo makakalaya. Walang exempted na sinabi, ako yung pinatatamaan ni Pastora eh. Malay ko sa'yo, hindi kita kilala. Walang pinatatamaan. Kasabi ko nga sa'yo, kahit asawa, anak ko, kamag-anak ko, relatives ko, lahat po yan, kasama po yan sa katuruan ng Diyos na maging matuwid ka sa lahat ng bagay. Lumakad ka, nawaway ka banalan sa harapan ng Diyos. Dahil hindi na kita maligtas eh. Hindi naman ako tagapagligtas. Amen? Yun po mga kapatid sa lugar na ito. Pag may narinig ako, nakakalungkot ba't wala si brother, wala si sister, kasi daw, sabi mo daw, ha? Hindi ko narinig yun ah. Sinabi ko ba yun? Kung galit ka na talaga sa akin, approach mo ako. Huwag mo ako pagtataguan. Kasi pinatamaan ako ni Pastor, malay ko na natamaan ka. Amen. Sabi ko nga doon sa kulungan eh. Sino maganda rito? Wala may susumasagot. Sino maganda dito? Sino? Sabi ko ako maganda, hindi. Maganda. Sabay-sabay. Sabi ko, nagsasabi kayo ng totoo. Kasi nilalang kayo ng Diyos. God created us wonderfully, beautifully made. Naging pangit lang ang isang tao kung lumalakad tayo sa kadiliman. Tango sila ng tango. Maganda kayo, hindi. Maganda. Sumagot na rin sila, maganda sila. Tingnan mo kung maganda nga katabi mo. Sabi ng bak. Naintindihan mo kasi kilala na nila isa't isa. Biro mo, halimbawa, 5 taon, 10 taon magkasama na dikit-dikit ang muka. Kung may mag-ugali pa yan ng bawat isa, kilala nila, walang galawan eh. Naintindihan niyo po ba? Yun po yung mga kapatid. Dito sa Arenda, sa church na ito, halos kilala na natin lahat. Kilala niyo ba katabi niyo ngayon? Tingnan mo nga yan kung maganda yan o hindi. Magsabi, ano spot? Sino maganda? Sino? Palakpakan natin ng Diyos. Akala ko si Sister Helen lang maganda eh. Magagalit talaga ako sa yun. Yun po yun. Amen po ba? So yun po mga kapatid. Tapos na yung yugto na linlangin pa tayo ng kaaway.
Tapos na yung yugto, ang kasinungalingan ng kaaway, ang ating pagbulay-bulayin. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang virus ay makontaminate ka kung didikit ka. Madali ka mahawaan ng sakit kung hindi ka rin handa. Kulang ka, ang immune system mo mahina. Ganon din sa spiritual. Kung malakas ka sa Diyos, may salita ka ng Diyos, may kapangyarihan ka ng Diyos, alam mong gagawin mo. Hindi yan tatalab sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya you need to prepare yourselves always. Kung tinitingnan sila kasi sila yon. Kung ayaw nilang manatili sa turo ng Diyos. Ang intindihin mo ngayon, makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Ang intindihin mo ngayon, nagawa ka na ng Diyos. Amen. Huwag niyo ako turuan na sabihin niyo na, si Pastora kasi, mahal niya yung si ano eh. Bakit? Kung siya ang intindihin ko, paano ako? Magkasakit pa ako kasi may galit puot sama ng loob ako sa iyo. Dahil sabi ng Galatians chapter 5, wala kang bahagi sa salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos sa kaharian ng Diyos. Kung nabubuhay ka na may sama ng loob, galit, puot, hinanakit, inggit. Amen. Nabasa mo na na kung mayroon kang resentment, anger, hatred, you have no part in the kingdom of God. Blessed are those who have a pure heart, they will see God. Amen po ba? Kaya panatilihin mo lagi ang puso mo malinis. Walang dungis, walang karumihan, walang kulubot. Amen po ba? Amen po ba? Are you there? Thank you, sir. Sabi ko sa inyo, birthday ni sir ng 24, kaya lang, andun siya nakahiga. Kasi ubo ng ubo. Ayaw mo siya pabangunin. Sobrang masipag eh. Hello? Gawa ng gawa na walang kapaguran. Sabi ko, mahiga ka, magpahinga ka, your body is a temple of the living God. Wala eh, ayaw magpaawat eh, kahit umuulan. Birthday, first time na hindi siya naka-blow ng cake. Mag-blow ka mamaya. First time. Kahit sa Amerika, hindi nawawala ng cake yung mag-blow yan. Kahit nasa Bear Mountain kami, mayroon yan. Naintindihan nyo? Ngayon sa bahay, dalawa lang kami. Sabi ko, Lord, another situation na tama lang. Bakit? Marami po may nagugutom. Marami po nasalanta ng bagyo. Marami po naghihirap sa bawat sulok ng bansang ito. Amen! Pero pagkain, maapaw. Maapaw doon sa... Walang may kumakain eh. Sabi ko, Lord, marami kami pagkain. Wala namang kakain. Naiintindihan niyo po? Ano, Luis? Mag-repent ka. Siya daw siya. So, yun po isang bagay na sometimes God allow things to happen. Ano po yung heart natin? Amen po ba? Ano po ang heart natin? Ano ka ba ngayon sa harapan ng Diyos? Ang tanong ni Pastora. Sino ka ngayon sa harapan ng Diyos? Wala akong karapatan o kapangyarihan na baguhin kayo. Ngunit ang salita ng Diyos ay makapangyarihan kung isupto para sundin natin at lakaran. Amen? Makita ito sa buhay mo kung totoo ka na nagbabasa ng salita ng Diyos. Walang kampi-kampi dito. Pag mali ka, mag-repent ka. Paano yung Pastora, yung aking mga mahal sa buhay? May kasalanan ka lang o responsible ka sa kanila kung hindi mo sinabi sa kanila ang katotohanan at pinaabot sa kanila na kailangan nila maligtas dahil may impyerno. Dahil po may kaparusahan. Dahil po ang mga taong hindi nakakilala, nakaunawa patungkol sa Diyos at sa kaharian ng Diyos ay masadlak sila sa lugar kung saan dagat-dagatang apoy, doon na po sila habang buhay, habang panahon. Ito po yung topic natin ngayon. Naintindihan niyo po? Yung October 13, yung preaching po, ano pong mangyayari kung ikaw ay sa kaharian ng Diyos? Amen po ba? Ano po doon ang nakasulat? Ano pong ginagawa ng mananampalataya nung sila po ay nasa kaharian ng Diyos?
Sabi po doon, hindi na nagugutom. Ano po doon? Hindi na nagbibilad sa araw o nagtatrabaho. Sila po araw at gabi ay, ano? Nagpupuri. Sila po araw-gabi po ay sila ay mga nanggaling sa matinding kapigatian, nilinis nilang kanilang pinaputi ng kanilang damit at dugo ng kordero. Ito pong preaching ng pahayag na 7:13 verse 17. Kaya nga we need live a life na patuloy natin na pasalamatan ng Diyos dahil may kagalakan tayo sa kaharian ng Diyos. Mayroon tayong karayaan at kapayapaan. Yung tinuro naman last Sunday is about, ano po sabi doon? Hallelujah. Last Sunday, October 13, ano ang buhay natin sa kanyang kaharian? Di ba ba? Ngayon, ang tinuro po, ano pong tinuro last Sunday? Is about, ano po yung matatanggap natin, sabi po sa Matthew? Ano yun? Mararanasan mo ang kapahingan sa pagsunod mo sa Diyos. Yung may mga Facebook, may dwelling place po tayo na doon namin, si Luis po ang in charge sa kaya hindi ko hinawakan yan, wala akong alam dyan eh. Sa website na yan, may YouTube na, may Facebook pa. Yun na, pakinggan nyo. Ako po nakikinig. Ay, sinabi pala yun. Ako rin na-encourage. Ako rin po ay natuturuan. Kasi ang lahat na namumutawi sa labi dito, nagpupulo lang in the spirit po yan. So, purihin ng Diyos. Nakikinig, yung mga nakikinig, magagamit din nila sa kanilang buhay. At may sharean sila, nakapag-share sila. Napapansin ko mga kapatid, pag yung preaching natin dito, ayaw nyo i-share, ano kinakahiya nyo? Totoo yung lahat ng sinasabi dito. Ayaw nyo i-like, ayaw nyo i-share, pero yung hindi nyo kilala ng mga tagapagturo, mga ngaral, hindi nyo pa na-meet personal, gustong-gusto nyo i-share. Nagla-like pa kayo? Gagalit ako niyan. Amen po ba? Totoo, which is totoo. So, di ba, na-check mo, Luis? Mas gusto pa nila yung iba sa sarili nila? Yun ang kamangmangan. Amen! Tulungan nyo na may bahagi, hindi man kayo makapagsalita, mayroon na mga lingkod ng Diyos na turuan. Share the gospel through their lives. Kayo po maging bahagi sa church. Nakakalungkot eh. Magkakasama tayo pero ayaw maniwala. Ba't kayo narito pa rin? Naintindihan niyo po ba? Ba't kayo nandito? Ayaw niyo pala maniwala sa sinabi ng salita ng Diyos through the men and women of God. Banghelyo naman yung nababasa. Salita naman ng Diyos yun. Sabi nga nila, ano yan? Huwag niyo sambahin si pastora, ha? Huwag. Sige, pastora lang gusto namin. Bakit si pastora lang? Gusto ko lang si pastor. Bakit si pastor lang? Si kuya na lang gusto ko namin. Ayaw namin kay pastora. Bakit? Hindi ko patayuin si kuya. Sige. Naintindihan niyo po? Naintindihan niyo po? Wala tayong tatangkiliking tao! Dahil ang salita ng Diyos, ebanghelyo na daladala ng mga tao na totoo sa Diyos, kayo rin maging ganoon pagdating ng araw. Dahil nabubuhay ng mga tagapagturo na may takot sa Diyos, totoo na sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Grabe naman yung sa pastora diretso, straightforward. Yun po tayo dapat Hindi na kayo, sabi ko, gusto nyo, lagyan ko na lang kayo diaper, hanggang ngayon, sanggol pa kayo. Sino gusto nang bibilang ko ng diaper? Naka-diaper hanggang ngayon. Di ba? Pangit na yun, naka-diaper ka na, 40 ka na, diaper ka pa hanggang ngayon. Ano yan? Amen? Pag ikaw nakarinig ng ebanghelyo, ng salita ng Diyos, hindi ka na pala away. Amen po ba? Sister, pag sinabihan ka maganda ka, palakpak ka kag magsayaw pa. Kasi maganda ka Hindi, wala tayong dapat ikagagalit. Hindi na niyo po. Amen. Kung nangaaway ka pa, lagi ka galit, impyerno ka yan. Tandaan mo yung sinabi ko. Sige, mampisa na tayo. Hallelujah. Ano ba turo ko, Lord? Saan doon, Lord?
Ang dami mong binigay, Lord. Pero dito mo na paalam natin kung ano gagawin sa iyo kung ikaw po hindi susunod sa Diyos. Hallelujah. Amen? So, mag-umpisa tayo, ha? Hindi pa ako nagsuumpisa eh. Hallelujah. Hallelujah. Tunay po, Diyos, na napakaganda ng araw na ito. May, sabi nga, may bagyo, pero di kami naniwala, Lord, dahil nakita namin ngayon ang liwanag. May sikat ang araw, may kaayusan, may kapayapaan, may liwanag. Sagana kami ngayon, Panginoon. Kaya, Lord, thank you so much for the privilege, for the opportunity na muli namin, Lord, pagsalusaluhan ang iyong ebanghelyo, ang iyong salita sa araw na ito, sa oras na ito, Ama. Lord, thank you na nagising na naman kami muli. Linggo na naman muli, O Diyos. Patuloy ang aming kapahingaan sa iyong presensya. Dala-dala namin, O Diyos, ang lakas, sigla na binigay mo makalipas ang araw, oras at panahon. Lord, thank you for your words today. Ano man, Lord, nabitawan ng lingkod mo na patutuo, encouragement. Naway, Lord, magmulat sa kanila na mahalaga, Lord, ang salita mo sa oras na ito dahil ang salita mo mismo ay ikaw, Panginoon. The Word of God Himself is God. And we hang on to that Word, Lord. Transform our lives. Makita ka namin ng mukhaan, marinig ka namin, Panginoon. Makapiling namin ang Diyos na pinaglingkuran namin sa takdang araw, oras, panahon. So, Father God, thank you for your wonderful Spirit, the Holy Spirit itself, na we need, Holy Spirit, your presence in this place. Na ang mga kapatid na rito, O Diyos, na may hinahanap pa sa pagkapanahon ito. Tanggapin nila, Lord, lagi ang iyong kapahayagan, ang liwanag mo, Panginoon. Hindi na sila babalik sa kadiliman, bagkus lalakad sila sa katuwiran mo, Panginoon. Kaya, Lord, anoint your words. Let your anointing, Lord, flow in this place. And break the yoke, Lord God, na anumang bandage ng pagkalipin, ng kasinungalingan ng kaaway, hindi na ito manatili sa kanilang puso't buhay, Panginoon. Kagaya nga sinabi, Panginoon, katuruan mo sa kalipas, ano ang buhay natin sa kanyang kaharian. At ito po naway na narinig nila ito at pagbulay-bulayin araw at gabi, Lord God, na sila manatili mga sa pangako ng Panginoon. Ngunit ngayon, Panginoon, ano man ang pahayag mo, Lord, balutan mo ito ng kapangyarihan ng banal mong dugo, O Diyos. At ito ay tumimos sa kanilang puso't, isipan, buhay, Panginoon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Sabi po sa pangalawang Korintos, 2 Corinthians chapter 13, verse 11. Mga kapatid, hanggang dito na lamang at paalam na sa inyo. Sikapin ninyo maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Ito po, sino nagsasabi nito? Magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na pag-ibig at kapayapaan. So, sino ang Diyos natin? Sino po si Jesus sa buhay natin? Jesus is the love and peace to those who receive Him as your God and your personal Savior. Kaya ang Diyos po ay pag-ibig at kapayapaan. Kung mayroon ka nito sa buhay mo na kapatid, na buhay, kaya nga sinasabi dito, sabi ng lingkod ng mga nagpagturo nating mga nauna sa atin, mga apostol, mga kapatid, narinig niyo ba? May pandinig pa ba lahat dyan? Mga kapatid, hanggang dito na lamang. Bakit nagpapaalang kaya si Apostle Paul? At paalam ko sa inyo, sikapin ninyong maging ganap. Ano daw sabi? Ano ba ibig sabihin ng ganap? Full, complete, ganap. Ang inyong, ibig sabihin itong pananampalataya ito eh. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo. Ano gagawin ninyo? Talikdan ba? Sundin ninyo ang mga payo ko. Nagpapayo pala siya sa kanyang mga tinuturuan. Magkaisa na kayo. Sinabi diyan magbabahagi.
Magkaroon ng division? Wala. Sinasundin ninyo mga payo ko, magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Dito kasi ang nangyari, mamuhay ng payapa, ibig sabihin mamatay ka na. Kasi pag namatay ka, payapa ka na. Yun ang mali. Pag namatay ka, na wala kang Diyos, wala kang buhay mula sa Diyos, hindi ka mapayapa. Dahil habang buhay ka, na nagsisigaw, tulong, awat habag mo, ligtas mo ako, huli na lahat. Pero sa ngayon pa lamang ang kapayapaan. Atin makamtan, kung nabubuhay tayo may takot sa Diyos. Ayan o, sundin ninyo mga payo ko, magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na pag-ibig at kapayapaan. So Jesus is the love and peace of those people who follow His word. Payo binapayuan niyang mga alagad, yung mga mananampalataya, those faithful one. Magkakaisa. Wala sa sinabi, magbahabahagi kayo. Kami dito lang, kami doon lang. No. Hallelujah. Balikan natin yung Hosea 4:6. Sige po. Thank you, Lord. Yun po yung nabasa ko na last Sunday ito sa pag-exhort. Nalipo lang aking bayan dahil sa kamangmangan. My people perish because lack of knowledge. Masakit mo pakinggan, no? Mangmang. Yan, no? Nilipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Mga mangmang kayo. Di po ba? Kamangmangan nyo. So kung sa atin yan, offended na tayo. Sinabihan niya ako mangmang ako. Hindi ko matanggap yun, hindi ako mangmang eh. Di ba, nasasaktan tayo, ayaw na natin. Pero dito, nasaktan ba kayo ng sinabi dito ngayon? Nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan. Itinakwil ko rin kayo bilang pare at dahil kinalimutan ninyo ang kautusan ng inyong Diyos, kalilimutan ko rin ang inyong mga anak. Sa Old Testament na word ito. Dahil hindi na ituro ang buong katotohanan, which is the Word of God, walang nabuong taong pagkatao na mabuti. Kaya tinakwil na sila ng Diyos hanggang ang kanilang mga anak. Sabi nga sa Exodus 20 verse 4 hanggang 4th generation, 4 na silin lahi, may sumpa kung ang magulang itself hindi nakakilala at walang unawa patungkol sa salita ng Diyos at relasyon sa Diyos. No? May sumpa pala. Kaya may reliyon. Nagsisimba linggo-linggo. Pero bakit walang salita ng Diyos? Kaya walang nagawa at nabago. Kayo may mga salita na ng Diyos. Lakaran nyo na lang, may instruction ng Bible. Lakaran nyo na lang, ipambuhay, kayo po, tiyak na makapasok sa inanda ng karya ng Diyos para sa bawat isa. Amen po ba, church? Naniniwala ba kayo may langit? O impyerno? Nakarating ka na ba doon? O gusto mo palang makarating? Huwag mong mitiin na makarating ka sa impyerno dahil habang buhay, habang panahon, wala nang kapahingan, wala ka nang pag-aahon doon. Bakit nagbigay ang Diyos na kaisa-isang bugtong na anak kung hindi tayo mahal ng Diyos? For God so loved the world and He gave His only begotten Son. Amen? Begotten Son, the only Son. Kaisa-isang anak, inalay niya para lang tayo lahat maligtas. The problem is, hindi natin in-acknowledge. Hindi natin binigyang pahalaga ang sinabi ng Diyos, ng anak ko, tanggapin nyo, mabubuhay kayo kasama ang Diyos. Mga kapatid, huwag natin yakapin ngayon yung, mahal ko pamilya ko, mahal ko asawa ko, mahal ko anak ko, mahal ko kabuhayan ko. Wala lahat yan. Pag ikaw naparusahan sa kamunoy ng apoy. So ngayon, okay yan, pero may judgment day tayo, sabi ng Biblia. Sino na po na born again dito? Sabi ng Bible, John 3:3, balik tayo doon, kailangan ma-born again lahat eh.
Diyos ko, Lord. Paulit-ulit na lang tayo, pero marami hindi pa rin nakaunawa. Doon pa rin the same character itself, the same nature of life, the same. Same. Sumagot si Jesus, pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghari ng Diyos. So ano ibig sabihin? Maliban ipanganak muli, you must be born again. Verily, I say unto you, unless you are born again, you cannot enter into the kingdom of God. Why? You need to have the transformation of life. Hindi ka lamang na mataba ka, pumayat ka, hindi yun. Na bagong kaisipan mo, pananaw mo, kaunawaan mo, buhay mo, lumalakad ka ayon sa nais ng Diyos. Yun po ang transformation of life. Are you there? Nakakalungkot mga kapatid. Kasi marami pa rin bulag, bingi. Sabi, ba't ganun? Kahit anong turo, bakit baliwala sa kanila? Ang sagot ko, hayaan mo ang Lord, dahil ang Lord lang nakakilala sa kanila. Naintindihan nyo? Ang Lord lang din makapag-transform sa kanila. Kasi alam ng Lord ang sincerity ng puso mo. Kung nais mo na mabagawa, nais mo na mabago, ang Diyos mismo willing and able to transform you for His glory alone. Sa Psalm 23 yan eh. He restore my soul for His name's sake. He restore my soul for His name's sake. Diba? Ni-restore ka ng Diyos para sa kanyang kapurihan at kaparangalan. Di po ba? Narinig nyo? Kailangan nyo mabago? 2 Corinthians 5:17. John 3:3, huwag nyo kalimutan yan. Basahin po ulit-ulit yan. Makikita mo paghari ng Diyos kung nabago ka na. 2 Corinthians 5:17, 5:17. Ano sabi diyan? Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Salit ito'y napalitan na ng bago. Maliwanag po hindi. Ano ba ibig sabihin niyan, pastora? Nakipag-isa ka na kay Jesus. Nakipagrelasyon ka na kay Jesus. So lahat dapat na kasalanan, talikdan mo na. Lahat ng mga mali, hindi mo na gawin. Dahil itama na dapat ang buhay. So for example, ano pong dapat? Isa na siyang bagong nilalang. So pag bago ka na nilalang, kung ikaw ay palaaway, hindi ka na palaaway. Kung ikaw manginginom, hindi ka na manginginom. Kung ikaw po ay drug addict, hindi ka na dapat drug addict. Kung ikaw po ay sa bisyo, hindi ka na dapat sa bisyo. Kung ikaw po ay matampuhin, magagalitin, mainisin, mainggitin, wala na dapat sa iyo yan. Dahil si Kristo na maghari sa iyo, ang Espiritu ng Diyos na matuwid, banal, sakdal, makita na dapat sa buhay mo. Transform life. You are a new creation. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. So ang tanong ko, bago ka na bang nilalang? Bago ka na ba? Are you sure? Yun ang alamin mo ngayon. Hindi ko alam kung ano ka, sino ka. Hindi kita bantay, pero bantay ka ng Diyos. Amen! Amen po ba? Mahirap yung marinig natin someday. Nabasa niyo na mabuti. Para hindi niyo makalimutan, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Wala nang dati mong pagkatao na mainisin ka, magalitin ka, mainggitin ka, wala na tayo dyan. Character. Christ-like character na makita sa atin. More? More pa? More? More turo pa? Kaya pa hindi kayo mangmang na may naringgan na kayo, may napakinggan, may nababasa, paulit-ulit. Bakit wala tayong naintindihan? Marami pa rin sa atin matampuin. Marami pa rin sa atin madali ma-carried away ng emotions and feelings. Naintindihan niyo po ba? Wow. Sana all walang kaparusahan. May kaparusahan .
Iyon ang kakatakutan natin, ang kaparusahan na masadlak ang sino man na walang ugnayan o tamang relasyon sa Diyos. Marami pong nagtuturo, sugar-coated teaching. Okay lang yung ginagawa nyo, balansin lang natin. Sige lang. Wala po tayo dyan. Ang nais ng Diyos, sumunod ka. Maging matuwid ka, maging banal ka, maging sakdal ka, maging puso at kaisipan ka ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Alalahanin nyo lagi, kanya-kanya tayo haharap sa last judgment day. Kaya wala kang pakialam doon sa paligid mo na naghila sa iyo pababa. Hindi mo siya sundin. Sundin mo ang salita ng Diyos na ang payo ng kanyang mga alagad. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Hallelujah, glory. Totoo po ang impyerno. Totoo po na may impyerno. 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. Baka hindi nyo alam eh. Ayaw natin doon. Wala ka na magagawa kung makapasok ka doon. Wala nang alisan. Wala nang kamatayan doon. Sabi po, 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. Maraming wala on, dami pa man hinanda ni Sister Princess. 'Di ba? Si Sister Princess birthday niya ngayon, naghanda talaga siya. Palakpakan natin ang Diyos. Tapos wala sila. Wala sila. Yun ang kalungkot, wala sila. Amen? So, dito muna tayo, mamaya na tayo kakain. Dali na, mamaya na. Ano sabi? Ano sabi? Dito tingin. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang. Are you there? So, ibig sabihin, may parusa mga kapatid. Huwag niyo ako sisihin. Hindi sinabi ni Pastora pala na may parusa. Ang parusa sa kanila ay walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Are you there? Ano ibig sabihin? Separation to the Lord. Hihiwalay na ang Diyos sa inyo ng lubos. Wala na maririnig mula sa Diyos. Wala na pakialam ang Diyos sa inyo kung kayo po'y hatulan na. Kaya sabi, ang parusa sa kanila ay walang hanggan. Kung yung narinig natin last preaching, October 13 is about ano pong ang mga ginagawa ng nakapasok na sa langit. Wala nang sakit, wala nang luha, walang nang kahirap-hirap. Pero pag sa impyerno nga ito, ang parusa sa kanila ay walang hanggang. Are you there? Gusto niyo pa ba papasok sa impyerno? Ayan ang parusa sa kanila ay walang hanggang. Kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Separation from the world, the Lord. At ang sinabi diyan, wala na kapangyarihan pa sa buhay mo na maligtas ka kung ikaw ay makapasok na diyan sa lugar ng kapahamakan. Ngayon pa lang, buksan yung inyong mga kaisipan na mangyari talaga ito. May kamatayan ang tao. May second life tayong harapin. Wala na pong, pag ikaw nakaiga na dyan. Wala pong prayer na maabangon ka ulit, maligtas, wala na. Mali yung turo na ikaw dasalan ng 40 days. Nobinahan pang patay, wala na po. Wala na yan sa Biblia. Sabi po, ang parusa sa kanila walang hanggan. May reliyon ka nga, hindi ka man nabago. Wala kang kaunawaan patungkol sa salita ng Diyos. Tapos gusto mo pumasok sa langit, wala kang oras panahon sa Diyos. Naintindihan pa natin ang sinasabi ko. Grabe naman yung pasuran nyo dyan mga aral. Grabe ginawa ng Diyos sa atin. Inunawa tayo, kinabagan tayo, binigyan tayo ng buhay, pinalagahan tayo. Pero wala ka pa rin kaunawaan. Hallelujah. Isa pa. Pahayag, Revelation 20 verse 15. Pahayag. Totoo po may impyerno, kapatid, ha?
Kaya ngayon pa lang, mag-isip-isip ka na, kausapin mo na ang Diyos, magbasa ka na ng salita ng Diyos, ipabuhay mo na ang iyong natutunan patungkol sa Diyos. Itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ano sabi? Saan ka itatapon? So ano bang apoy? Hell. Ask the Lord, Lord, nais ko makasama ka habang buhay, isulat mo, itala mo ang pangalan ko sa aklat ng buhay. Kaya lang, may requirements. Kagaya nga ng preaching last Sunday, kung ang tao dito sa lupa makatrabaho, makapag-aral, may requirements. Tapos sa langit, walang requirements, ano pa? Anong requirements ng Diyos sa atin? Maging matuwid. Ganap sakdang na buhay. May banal na takot sa Diyos. Ang requirements. Hallelujah. So ano sabi? Ang sinong man nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, dapat nakasulat. Ang hindi nakasulat, itinapon sa lawa ng apoy. Si Sister Baby, sana gusto ko hingan niya ng patutuo eh. Tama po ba Sister Baby? Nakita mo yung dilubyo nung ikaw, akala mo patay na siya? Tama po ba? Nakita niya mismo. Naranasan niya mismo yung oras na yun. Totoo pa lang may impyerno, Sister Baby. Ha? Mayroon wala? Ikaw na po ang magpagsabi sa kanila. Tanungin niyo siya, ano nakita niya during that time na ang hininga niya nawawala. Hindi biro yan. Kaya binalik sa ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos ipatutuo niya. Natutuo yung sinabi ng Biblia na may dagat-dagatang apoy. Mayroon pong apoy na itatapon sa lawa ng apoy. Ang sino man na wala ang pangalan sa aklat ng buhay. Kagaya na sinabi ko kanina, nag-rely tayo sa mga nagtuturo, nangangaral, behind the pulpit. Marami silang kalokohan, kasinungalingan, mga bagay na gawa nila na hindi ayon sa Diyos. Kaya kung may Biblia ka, dito ka manangan. Hawakan mo ang katuruan na salita ng Diyos. Hindi yung sinabi lang ng pastor nyo, hindi lang sinabi ng sinuman. Dahil ang salita ng Diyos mismo ang makapagagawa sa buhay nyo. Wala tayo kampi-kampi dito. Kanya-kanya tayo harap eh. Hindihan nyo ba mga kapatid? Ang kinakampihan nyo, kilitasin nyo muna mabuti kung anong buhay mayroon. Kung nabubuhay pa sa kasinungalingan, pandaraya, panglalamang, abuse, the brethren. Hallelujah. Glory. Thank you, Jesus. Sige po, Matthew 25, verse 46. Mabigat ba turo? Hindi. Hindi naman, di po ba? Di. Baka hindi na kayo babalik, baka sa sunod, 3 na lang naiwan. Yun lang yung makapasok sa langit. Amen po ba? Hallelujah. Itataboy ang mga ito sa kaparusahan. Itataboy. Dalhin, ibig sabihin. Walang hanggan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahan, walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid, ano daw sabi? Ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, matuwid ka, kasama mo ang Diyos. Yun ang mitiin nating puso, na mas mahalaga ang Diyos dahil buhay na walang hanggang, walang kaparusahan. Amen po ba? Yun, maliwanag itataboy ang mga ito sa kaparusahan, walang hanggan. So, eternal damnation to those na hindi naniniwala sa Diyos at sa salita ng Diyos. Ngunit ang mga matuwid ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito na lang piliin natin ang pagiging matuwid na pamumuhay. Church, mahal na mahal tayo ng Diyos. Ang turo lang ng Diyos, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo yung kapwa. Yun pong binibigay namin na sakripisyo, maliit pa na yan. Para lang lahat po makaunawa na may salita ng Diyos, guidelines, instruction to follow so that the requirements for the kingdom to be righteous and true. Amen po ba? Kala niyo biro-biro? Hindi po na tayo nagbibiro on the last day. We are on the part of the last day. Sabi nga ng mga maraming haka-haka, prepare for November.
Ay, hindi naman natin sinabi yan na, hindi ko maniwala, wala naman sa salita ng Diyos eh. Preparation for November, maraming mangyayari. So, may magawa ba tayo kung mangyari? Wala. Only, may dalawang tuhod ka, umiyak ka sa Diyos na maligtas ka. Nasamahan ka, tulungan ka. Yun lang yun mga kapatid na maibigay namin paalala lagi. Mahirap yung eternal punishment. You know, walang hanggan na. Yun ang last. May oras pa, may panahon pa, dahil buhay ka pa. Manubalik ka ng lubos sa Diyos. Sin no more. Repent and sin no more. Sabi po nga sa Matthew 3. Matthew 3. Thank you, Lord. Paalala lang ng Lord sa akin yung mga nababasa ko rin. Chapter 3 ng Matthew. Sige lang, 1 and 2. Yeah. Nang mga panahong iyon, dumating si Juan, tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sino to? Apostol Juan. Umpisa ng aral. Ganito ang kanyang sinasabi. Ano sabi niya? Magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang karyaan ng palangit. Noon pa pinapaalala na magsisi talaga. Wala pa kayo, hindi pa kayo ginawa ng nanay tatay nyo. Wala pa kayo kahit dugo, wala pa. Pero noon pa sinisigaw sa ilang, magsisi, manambalik sa Diyos. Yun lang. Hanggang ngayon, nagmalaki ka pa eh. Sabihin mo pa, wala akong ginawang mali. Wala akong ginawang mali. Ano wala? Lahat tayo fall short of the glory of God. Lahat po tayo ay makasalanan. Kaya tayo nagkakasala dahil the wages of sin is death. Yung prideful spirit tayo, marami tayong dahilan, marami tayong katwiran. Pero you need to humble yourselves. Ask the Lord, Lord, ano pang kulang ko? Ano pang nais mo? Turuan mo ako, makaahon sa kasalanan, sa kasamaan. Hallelujah. Glory. Naintindihan niyo po ba? Magsisi na! Hanggang ngayon, hindi ka pa nagsisisi. Nagmalaki ka pa, wala kang kasalanan. Manalamin ka kaya. You search your heart, your life. Anong lifestyle ngayon mayroon ka pa? Anong pinalagahan mo? Ano pang tinitingnan mo? Ano pang pinarioritize mo sa buhay? Yun. Pag may priority ka pa sa buhay, hindi ang Diyos, hindi buhay pang spiritual, ibig sabihin nasa kasalanan ka pa rin. Hirap naman yung basura. Paano yung trabaho ko? Hindi bawal magtrabaho. Seek ye first the kingdom of God. And all His righteousness, and all these things shall be added. Yun ang i-memorize mo yan. Seek ye first. Siya muna! Pag binigay na ng Diyos sa iyo, pangailangan mo walang kahirap-hirap. Hindi ka na mawalan. Pangako niya, I shall not want. The Lord is my shepherd. Amen po ba? Woo! Sarap, Lord. Thank you, Lord. Revelation 20 verse 1. Amen po ba? Hallelujah. Revelation 20 verse 1. Pagkatapos dito nakita kong isang anghel na bumaba mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng bangin na walang kasing lalim. Tawag dito abyss eh. Or sabi dyan ay bottomless pit. Ilaliman. Wala nang ahon doon. Yan ang patunguhan ng maraming nagsuway sa Diyos. Pasaway sa Diyos. Bottomless pit. Abyss. So mayroon ng impyerno, wala? Parang hindi kayo naniwala may impyerno ah. Mayroon, wala? Gusto mo niya ba doon? Magbago na tayo. Magsisi na tayo sa kasalanan. Amen po ba? So Revelation 14 verse 11, pinapaalam ko sa inyo na nabasa natin na mayroong kaparusahan. So kailangan gagawin na natin, mabago ng ating pananaw, maborn again tayo, means transform life, new creation, walking with Christ, kay Christ-like character. Ang usok mula sa apoy
na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalag magpakailanman. Ano daw ang apoy? Magpapahirap. May impyerno, oh. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natataka ng kanyang pangalan. Ito po yung lumakad na sa kadiliman. So hindi ako nananakot. Pinapaalam ko lang sa iyo paalaala ng Diyos. We have eternal damnation kung wala tayo relasyon sa Diyos. Sa kaila-ilalim, abyss, or pit, bottomless pit, na hindi ka na talaga makawala doon. Wala sinabi sa binasa natin na pupunta ka muna ng purgatorio. Wala. Hello? Pero dadaling ka pa rin sa lake of fire sa last judgment na haharap ka. Lahat na talagang paparusahan. Hades po, medyo ano pa yan, mainit-init lang. Pero lake of fire, last judgment, doon na latipunin ang kampo ng kadiliman. Naintindihan niyo ba? Kung magbasa ng Bible, saan na naman nakuha ni Pastora yan? Sa Biblia, nababasa. Lord, paunawa mo ito sa akin, hindi ko maintindihan. Are you there, church? Tormented forever, day and night. So, nagkamali ba ang Diyos sa katuro sa inyo na magbago, magsisi, manumbalik? Hindi, nagkulang ang Diyos sa atin. Lahat. Kaya paalalahanan natin ang ating mga mahal sa buhay. Kasi akala pag namatay siya, magsindi ng kandila, magrosaryo novena, mag 40 days, wala. Walang pamisa sa Bible. Maling turo po yun. Kulto yun. Kayo, nanood kayo minsan, pero ayaw pa rin maniwala, bahala kayo. Naintindihan niyo po ba? Hindi namin alam yun kaya. Pero sabi ng Bible, go out. Matthew 28, 19-20, go out and preach the gospel. Teach them to be my disciple and baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Turuan, disciple mo sila. Go out. Yun ang papel nyo. Papel natin lahat. Hindi si Pastora lang. Alam nyo ba, nakakatuwa. It's a privilege na magamit tayo ng Diyos sa kapanahonan ito. Kaya tuwa ako kung papadala pa ako kung saan lugar para maibahagi ko ang katotohanan ng nais ng Diyos na ebanghelyo sa maraming buhay. Umulan, bumagyo, masarap. Paglabas mo, tuwang-tuwa ka kasi marami nakinig. Sabi ko kahit sa pamaraang yun. Yun ang heart ko na lahat po tayo, padala kita doon sa saan gusto mong bansa. Ba? Punta muna kayo ng China. Korea kay sino yun? North Korea ba yun? Africa. Dito pala sa Arindan, hindi na kayo lumalabas sa bahay nyo Yung gusto ng Lord, make them my disciple. Kaya tama yung mga ginagawa niyo mga kapatid. Matuto kayo sa iba nating kapatiran, may alab, may apoy. Naniningas na apoy, nag-aalab, ibahagi ang katotohanan ng ebanghelyo para din sila mapalago, mapalaki sila ang kanilang pananampalataya at sila din magamit ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo pwede, para kami manatili doon sa Amerika. Anong gagawin namin doon? Marami pang dapat balikan dito. Bakit binalik kami ng Lord? Kasi wala kayo naintindihan noon. Sayaw-sayang, pupuri-puri, paglabas. Bakit dumating po ang fornication? Bakit dumating po yung sexual immorality? Bakit po nasa kasalanan pa rin? Pandaraya, kasinungalingan. Wala na unawaan I am a part of this place na dinala ng Diyos sa renda. So kailang balikan ko ang aking niniwanan na hindi na palago. Dahil ang Diyos po gagamit ng tao na pinalagaw niya para lumago lahat. Kaya nga sabi ng Santiago, buksan natin Santiago chapter 1. Hallelujah. Thank you, Lord. Iba talaga pag natili ka sa presensya ng Diyos Bibigay na lang siya magbibigay ng pahayagan.
Mula kay Santiago, alipin ng Diyos ng Panginoong Hesukristo. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa 12 liping hinirang ng Diyos na sa iba't ibang bansa. Nandyan ba yung hinanap ko? Ito, sige lang. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba-ibang uri ng pagsubok. Nakaranas ba tayo ng iba-ibang uri ng pagsubok? Mayroon ba? Wala daw. Lord, wala daw silang pagsubok, oh. Nagsumbong sa Lord. Tapos ano sabi? Dapat ninyong malaman na napatatag ang ating panampalataya sa pamagitan ng pagsubok. So kung malampasan mo yan, ma-overcome mo yung mga storm of life, it means overcomer ka na. Naintindihan niyo po ba? Kayo nakaranas sa'yo na pagsubok. Yung bagyo ba na natili ilang araw? Umalis hindi? Umalis. Hindi siya makatagal. Tapos kung hindi mo siya tinanggap, hindi mo siya inalagaan. Kaya mo siyang lumayas. Pagsubok lumayas ka. In the name of Jesus. Wala kang karapatan sa buhay ko. Ang Diyos ko makapangyarihang Diyos. Magbibigay buhay, magbibigay suporta, magbibigay pangailangan. Amen po ba? Huwag ka tumingin sa kawalan. Tumingin ka sa makapangyarihang Diyos nagbigay buhay. Walang imposible sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos. Kaya lang, hindi tayo sumusunod eh. Ayaw natin sumunod. Mayroon tayong katigasan. At ito po yung nakakatakot. Matthew 7. Balikan natin yan. Yan, pag nakakatakot talaga yan. 21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ito na very talaga nakakatakot. Kasi hindi lahat na tumatawag. Kundi ang mga tao lamang na sumunod sa kalooban ng aking Ama na sa langit. Ito ba gawa? Kwento lang to? No. Gusto ng Diyos, maitama ka niya, magawa ka niya, maayos ka niya, dahil binayaran ka na niya sa krus. Tapos baliwalain natin ang katuruan niya na mismo ang salita ng Diyos. Kaya nga, parang dalawang talim sa isang espada, two-edged sword. Penetrate in every bone marrow para makorek tayo. Wow. Sige nga, Luis, basahin nga natin pa kunti. Sa araw ng paghukom, marami ang magsabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami naghapahayag ng mensahe mula sa Diyos? Ito yung nagtuturo na to. Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Sige, tuloy. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Ito yung nakakalungkot. Di po ba? Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Kahit nangangaral ka, nagtuturo ka, ginawa mo yung mga kaloob, gifts of healing, gifts of giving, pero kung ikaw gumawa ka pa rin ng kasamaan, hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Huwag na tayo lumayo kay Kibuloy. Nangangaral, ang galing-galing, ang laki-laki ng kanyang kongregasyon. 7 million, sabi niya. Attendee all over the world. Pero ano nangyari? Dahil sa galimaling at sa kasamaan niyang nagawa, dito pa lang sa lupa, napaparusahan na siya. May aircon kaya sa kulungan niya ngayon? Mayaman siya, bilyonaryo siya, di ba? May aircon sa kaya sa loob ng... Doon pa lang, mainit na. Dati, may nagmamasahe sa kanya, may nagsashampoo sa kanya, may nag-ano sa kanya. Nangangaral yon, tuturo yon, in and out all over the world. May sariling jet plane pa. Same din si Gasakari. Pagkatapos pala mag-preach, may mga babae pala doon. Wow. Galing mag-preach. Tagapagtanggol pa siya ng mga mahinang sa speaker. Reformation. Pero behind the pulpit, may word na brothel, ano yon? Lugar ng mga babae. May massage parlor siya. Taga-masahe niya. See? Kaya huwag natin tingalain yung mga preacher, teacher, false prophet. Nga akala natin magaling. Nag-evangelize yan. Nagbaybahay yan.
May nagawang buhay ba? May nabagong buhay? May na-raise up ba? May napakita ba na patutuhanan na siya nagawa na bago ng Diyos? Bakit kunting rinig ng walang kabuluhang bagay? Nagtampururot na, wala nagsambisyon sa pamunuan. Ibig sabihin, mali pa rin gawa. Kaya ano sabi? Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Nag-create na ng pagbahababahagi. Kaya hindi tayo pwede kakampi sa ganyan, makasama ka pa sa katulan yan. Maling gawa ay, maling gawa. Are you there? Wala tayong sisiraang tao. Dahil bawat individual tinubos na ng Diyos. Ang problema lang kung walang kaunawaan yan. Kaya nga pinapaunawa natin na may kaparusahan. Salamat sa mga buhay niyo, mga kapatid. Salamat sa mga buhay niyo. Ako nagpapasalamat sa Diyos na kilala ko kayo. Dinala kayo rito. Kaya huwag kayong maghanap, ay ba't wala sila? Mayroon pa mga inaabot. Sa kulungan na nga eh. Nakuha niyo po ba? Sa kulungan inaabot natin. Kasi sila wala nang pag-asa. Yung iba na sa kulungan, nagpapakamatay na lang kasi gusto lumabas, hindi makalabas. Eh lalong dagdagan ng kaparusahan yan. Doon pa lang napiit na sila. Kayo malaya, gawin nyo lang ngayon, magbasa ng salita ng Diyos, manumbalik sa Diyos, magsisi, at humingi ng tawad sa Diyos. Yun lang mga kapatid, may hirap po ba yun? Ang mali gawin mo ng tama, itama mo na buhay mo. Dahil wala na magdadasal sa'yo, kahit dasalan ka pa, minuto, wala nang kaligtasan pag namatay ka. This is not a joke or kwento lang. Physically, napapagod din yung mga mangangaral, tagapagturo. Lalo na yung nagmimiti ka, makasunod sa Diyos. Parang kulang lang, gusto mo lagi sa presensya ng Diyos eh. Gusto mo lagi umaawit sa Diyos eh. Baka pakinggan ka ng Diyos. Amen po ba? May happy birthday doon. Sino yun? Masarap kumanta sa Diyos eh, no? Breath upon me, breath of God. Ito lagi ko kinakanta eh. Breath upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hands to surrender unto I'm yielding in your spirit. I'm walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Lahat po tayo, sige. Breath upon me, breath of God. Breath upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hands and surrender to the Most High God, I'm yielding in your spirit. I'm walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Once more, breathe upon me. Breath upon me, breath of God. Breath upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hands and surrender to your name most high. I'm yielding in your spirit. I'm walking in your love. Jesus, I adore your holy name. Yun lang lagi sabihin mo sa Diyos pag nag-pray ka, paulit-ulit. Alam nyo, nababago ang mga situation circumstance sa buhay natin May isa pang kanta Yun, kahit hindi ka marunong manalangin, kumanta ka lang sa Diyos, may pagpapala na. To keep your lovely face ever before my eyes. This is my prayer,
Make it my strong desire that in my secret heart no other love competes, no rival throne survive, and I serve only you. Yun lang, prayer na po yun. Kamakanta ka sa Diyos. To keep your lovely face. Yes, Lord. Ever before my eyes. This is my prayer. This is my strong desire. Within my secret heart. No other love competes. No rival throne survive. And I serve only you. Mahirap po ba manalangin? Kanta ka na lang sa Diyos. Panalangin pa rin yun. Amen! So ngayon may naiintindihan po ba tayo sa turo? May impyerno, wala. Ayaw natin doon. Amen po ba? So kailangan natin mabago. Maborn again. Huwag natin i-entertain ng mga bagay na makasira ng ating buhay spiritual. Lalong mag-ahalab tayo sa Diyos. Natutuwa ako sa mga kapatiran na nakita ko nagtitipon habang nakikinig ng salita ng Diyos, dilat na dilat ang mata, nakangiti pa. Palakpakan natin ng Diyos. Kala nyo, wala akong CCTV, kita ko kayo. Mag-isip, sino siguro na padala? Sino nag-send? Mayroon. Naintindihan nyo ba? Ilan yan nandyan? Ilang attendee dyan? Naintindihan niyo po ba? Salamat, Brother Angelbert, Ayun, nakikita ko tuloy kung sino-sino nandyan. Praise the Lord sa kanyang buhay. Malaki pong nagawa ng Diyos sa buhay ni Brother Angelbert. Ako po na-bless sa kanyang buhay. Yung paglagay niya lang ng Word of God, basahin nyo. Totoo po yung lahat. Dati po Ngayon po, pagpapala na siya sa lahat. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Amen? So, hoping and praying na mayroon po tayong natutunan. Mayroon tayong tinanggap. Tunay nga po na ang Diyos po ay nagbibigay po ng unawa, liwanag, kahabagan, katapatan. Ang gawin na lang natin po ay manumbalik sa Diyos.